Network Entertainment. Ganun pala, no? Unang bayan, pamilya, bago ang sarili. Grabe. Iba yung sacrifice no, ng mga first responders natin. And Si King, yung inuuna, Pajero. Sarili. Sarili. Bago motor, kasi pag umuulan, di magmumotor yan. Tama naman. Tunay na rider, tunay na responder. Welcome to another episode ang ganda of naman Tunay ng na Rider. title. Oo. Sino nakaisip yun, King? Nagsulat ako. Galing. Alam mo, nung King GPT. nung naghahanap tayo ng episode natin, medyo namimiss ko yung journalistic form of writing. Eto, nailabas ko nang wala sa oras. So, ang naisip ko, tunay na rider, tunay na responder, kasi yung mga guest natin ngayon, mga kapatid, no, ay yung mga heroes on two wheels. Nax. Oo. Siyempre, kami ang inyong host, King Senko. Bakpago? Iba Bernardo, yan. On this episode, pag-uusapan natin yung mga taong, kumbaga, frontliners sa mga sakuna na nararanasan ng bansa natin ngayon, no? If we read out yung ating title or yung description ng episode, when the storm hits, some riders don't seek shelter. They roll out to save lives. Guys, let's welcome Mr. Dennis Magbitang from BFP and Mr. JP Kiokkan from Textfire. Sino hindi naka-silent? Silent mo muna yan, men. Kala ko magre-respond din eh. Oo nga, parang siya. Baka biglang umalis na sila. Parang aalis agad kami, sir, ha? Hindi, ano yan. Nakabook talaga yan para dito. Okay, simulan natin yung kwentuhan, guys. So, ako, curious ako. Hindi obvious sa suit nila so, what do you guys exactly, ano yung roles nyo? Yeah. Simulan mo, Sir Dennis. Yes. Ako po, ganito na lang. Lapit mic. Parang ano na lang, public servant na lang ako for 30 years. Wow. 30 na. years? Yes. I'm a nurse by profession. Nurse, Kala ko okay. noong 1996, ang setup ng Bureau of Fire is parang medical first responder. Ambulance nurse ako for 10 years. Tapos, team leader and chief. Alam mo, Iba, nakakatuwa lang kasi very, very recently, I think November 29 yun, no? Yes, yes. O 28, nag-Halloween ride kami nito, yung grupo namin, Royal Alloy. On the way home, lahat nakauwi na. Nag-check-in na dun sa GC namin. Touchdown, ganyan, home. Mga 1 a.m. Si Sir Dennis, may picture pa siyang sinend. Rumiresponde siya. Imbis na dumiretso uwi na, may niresponde yan. Ano ba yun? Yung semplang? Ganon? Yes, magkasunod kami. Siguro mga 10 meters ang layo namin. Kitang-kita ko siya nung nag-skid tapos Nag-low side. low side siya tapos bagsak. Nakamotor. Pagtingin namin, wala namang iba. So, kailangan ko siyang Responde yan. Yes. Wala naman tayong gamit but Ayun, heroes never sleep. Oo nga. Isipin mo yun, nag-good time na lang siya, oh. yes, habang nakahiga siya, I called the 911 kasi wala naman akong dalang gamit. Hindi ko rin naman nina-expect. And I myself, maski ako natatakot kasi umuulan. Talagang madalas yung kalsada. And I waited there for an hour siguro. Kasi matagal yung dating. Okay, I'm really curious about this and like what do you do when you see somebody in need, no? Pero I think mamaya na natin pag-usapan yan. Magdi-deep dive tayo dyan. Next. Ikaw naman, sir. What do you anong pangalan niyo ulit? Sir, Sino nga ulit? sino ka ulit? Parang hindi kita kilala. Sa mga regular, ito yung isa sa mga talagang hindi uma-absent pag may showtime. Nanonood. Hindi, nanonood lang siya.
Kasama si, ma-comment to pag nandun si King eh. Pag wala si King, hindi nanonood eh. Hindi, camera. Ito yung comment ng comment. Gulo nito eh. Camera naman ko kasi yan eh. Hindi, sa Okay. wakas, nagiging nandito na siya. Kasi sa totoo lang, mas may laman yung mga comment niya kaysa sa mga pinag-uusapan natin. Pakilala ka, boy. My name is Gilbert Philip Kyokan. I am an IT consultant and a assistant communication chairman in Techspire Philippines Foundation Incorporated. Nakasubscribe ako dyan eh. Expire. Jill, question lang. Follow-up question lang dyan sa sa profession. Yung Textfire ba, hanggang ngayon ganun pa rin siya gumagana? Like pag nag-text ka, instant may re-responde? We are currently nagta-transition kami kasi yung technology namin na yon, it's being antiquated by the telcos. But we have adapted to, Viber, whatever, mga messenger. We are adapting to those technologies right now. Parang kasi text is the most expensive form of data. Oo, Yes. Diba? 1 piso isa. Oo. Di, natanong ko lang kasi parang hindi ko alam kung Textfire ba yon, pero may isang sasakyan ako nakita. App yata. Meron na nga bang application si Textfire? Yes, meron. How does that? Currently, it's being tested and regulated. But same format lang sa texts, basically. Naka-collate lang siya na, kanyari, what's the current fire? You can report. Then you can also, coming soon, the feature, kung may kailangan na ambulance. Okay. So this coordinates all fire departments, or is it just focused on what you guys are doing in We have a Anondo, first, Techspire Philippines is a network for small brigades. That's why we're almost 400 groups in NCR. Wow. Apart from that, we are also in close relation with our friends at the Bureau. Yes. From BFP. So working together yung mga ahensya nyo, kumbaga. Yes, in fact, minsan reference naman yung nila yung lugar nila eh. Like, halimbawa ako, from QC, hindi ko yun mamamonitor pag nasa Bulacan ako. So makikita ko lang siya sa app, uy, may sunog pala sa amin. So malaking tulong. Wow. At least wow. kung kailangan akong bumalik, balik ako. Hindi yung minsan makikita mo na lang sa TV or ibang media na ang laki na pala. Late na ako. Sa kanila, malaking tulong yun. So may coordination Yes, yes. talaga. Okay. Usapang motor naman, motor show to eh. Oh. Sino unang sasagot? Paano kayo nagsimula magmotor? Wait, ano ka? Now, may karapatan na si JP. Umupo dito sa tunay na rider couch. Yun ang masabi ko. Okay, sino sa inyo mauna sumagot? Ikaw na yun, 30 years na. Well, Patandaan. hindi ako masyadong alin. Parang ganun nga yung nangyari, no? Igsi ako. Hindi, ganito yan. Noong, syempre, early 90s, ang assignment ko kasi, first assignment ko kasi, almost mga 20 kilometers yun away from home. Pag magko-commute ka, it will take you around, siguro pinakamahina 45 minutes to 1.5 hour. Tagal nun. Matagal yun. 20 kilometers? ganun? Pare, Cubao to Makati is about 9 kilometers. Pahinto-hinto kasi, daming jeep lang siya. So, naisip ko, sabi ko, siguro kailangan ko ng madaling vehicle. So, I thought of, hindi ko naman kaya yung mga malalaki. So, doon lang ako sa maliit na scooter. Tapos ang laki ko, para akong hanggar. Ano ba ang height nila, Sir Dennis? 6'1". Pareho tayo, 6. Ang una kong scooter nakakatawa, yung B50. Hindi ko alam kung ano siyang brand, di ba? Basta nakita ko lang din. Pwede ba? Actually, sa junk shop Ano yun. yun? Yamaha yun. Yamaha. Okay. Tapos kinonvert ko siya kasi mahaba yung dami kong pinutol. Tapos ang natira lang sa kanya, yung batalya, gulong, tapos headlight. Tapos pininturahan ko ng kulay. Sabi niya, parang munggo. Custom. Wala siyang muffler. Nakakuha ko ng ang ingay, sobra. Dire-diretso. Pero nakakarating ako ng office ng less than 30 minutes. Saglit lang. Kasi maingay eh. Tapos yun, nakabili naman ako ng scooter na
another 50cc. Kaya lang medyo classic. Yung Beluga, Yamaha para Beluga. siyang para siyang Yamaha. Honda Cub. Yes. Yung V50. Yung B50. Okay. oo. Yes. Kaya lang, wala na yung mga flarings. Ang natira na lang sa ganyan, lahat ng bakal, tsaka 2 gulong and isang ilaw. Okay. Oo nga. Pang drag racing na Honda Cub, di ba? Tapos naka-expose yung engine niya. Pag umuulan, namamatay siyang busa. Okay. Well, ngayon, obviously, scooter pa rin. Tama ba, Sir Ay, Dennis? yes, oo. Hindi kasi ako okay lang ako doon sa Chill yung lang. speed na, yes. And then Hindi- practical eh. I mean, what got you into riding is really what's the most convenient and efficient way to get to... Kasi time is lives in your case, Yes, no? kailangan mabilis ka kumilos eh. Hindi pwede maniobra. Live mo na. Okay, ikaw naman, JP. FYI, yung kwento nito ni JP, late bloomer to eh. Pero alamin natin, paano ka nagsimula mag-ride? Teka. Taga-Texpire to, di ba? Oo. Ang Texpire may kinalaman kay Mr. Ubi to eh. Oo. So malamang taga Binondo to. Talagang yung mga scooter boys ng Binondo dati, doon ng mga bilihan ng mga ng mga pyesa ng mga pangkarera na scooter. Oo. Di ba? Di ba sila Koso? Di ba yun? Tito tindahan Jimmy. nila, Jimmy. Oo, CL50. Oo. Nako, ikwento mo, Jill. Teka, duda ko Dink 150 ang una. Well, alamin natin. So, hindi ka nagkakamali. Muntik na. Muntik na naging dink. Muntik na. Kasi, upon discussion with King, Nako, ako pala yung nag-impluensya. di naman. Ito yung upon riding up to getting the scooter. So, upon discussion, pinag-usapan na lang na kuha na lang ng Super 8. Kasi it's Kimco. Game ko pa rin. kasi it's newer and mas malaki. malaki and mas makakahanap ka ng pyesa. Although tama naman si Bak na maraming nakading until now. Oo. Ano yun? Parang... NMAX dati yun. Hindi, parang cockroach ng motorsiklo yun eh. Hindi namamatay yun. Actually, Horse ng Divisoria yan. Tama naman. Alam mo, Bak, yung mga taga dun sa kanila na interview ko nung ako reporter pa, yung mga barangay tanod, alam mo yun, pare-pareho sila ng motor. Tapos, yung mga dink na, ang dating may-ari nun, yung passed down from the boss, binibili ng mga lower rank later on. Yun yung nakakatuwa doon. Pero ayan, nag-end up siya, Kimco. Tama ka nga, workhorse ng Binondo. Jill, gaano katagal ka na ba nagmumotor? that's just siguro mga 2 months roughly. 2 months. pero in terms of na experience in being in a motorcycle, hindi naman ako shy doon. Apart from lately nag-aangkas. Yung bata pa naman ako, meron akong isang family friend, inaangkas niya ako sa isang enduro bike. Oh. Pero maliit pa ako noon, like maliit pa lang ako sobra noon. So the idea itself na di ko naman expect na I'll have an own scooter, but the idea it's not foreign. Ne, kasi noon umikot tayo sa Binondo, noon nag-tour si Jancy. Pucha, ang galing nito mag-backride eh. Angkas ko siya. Ikaw, ang galing! Photo, parang... Nakalawit yung camera, di ba? Oo, so, komportable Two siya sa years. mag-backride. 2 years ka pa lang. 2 months. 2 months pa lang nagmomotor. Oo. Diba? May kalaban na si Henorio sa award ng best ano yun? Na nanonood sa atin. Number hindi 1 nagmumotor. fan. Oo, number 1 fan. Kasi ang tagal na nitong nagko-comment sa mga Ayun lang ang motor. Ngayon lang nagmotor eh. Hindi, magdadagdag lang ako sa kwento ni JP, no? Kasi, inimpluwensyahan ko siya magmotor, mga kapatid. Kasi naaawa ako sa kanya. Di ba, iba sa condo sa Gilmore. Bababa siya sa LRT pag pupunta siya sa akin. Obviously, from Binondo. Tama ka naman, Bak. Taga Binondo to. Pagbaba niya ng LRT, ang layo pa ng lalakarin niya. Siguro good 300, 400 meters yung lalakarin niya. Sa Betty Go. Oo. Oh, pawis. Gilmore. Pawis na pawis. Sasakay kami sa kotse, naka-aircon, pag aalis kami, may shoot kami.
baka magkasakit pa. Ibang usapan pa yung pagka masama ang panahon, nababalitaan ko na stranded sa gantong lugar. Pero kung nagmotor ka from Binondo, pagdating rin sa condo mo, pawis na pawis ka rin. Pero hindi, umaandar siya nun, bro. Hindi siya naglakad ng malayo. Pero parehas, feeling ko pareho yung pawis. Ayun. Ayaw lang niya maamoy JP yung kotse niya. O lalo na ko yung Pajero yan. Ayun na nga. Yun. Maarte yan eh. Tama naman. O, teka lang. May tanong ako sa inyo, guys. How does being a rider help or challenge? Kasi pros and cons, di ba? You in emergency response operations. Unahan mo, JP. Okay, so in terms of what kasi I can only share yung mga nangyari sa tao namin. Kasi at that time, wala pa naman akong motor. Pero yung nangyayari sa tao namin, usually for medical is, pareho nga ni Sir Dennis, is nandun ka nga, first attack ka nga. Pero wala ka naman dalang gamit. Limited. At I mean, limited is already yung parang kung meron ka, limited na. Pero usually wala. Pero in terms of fire scene, marami ka na nagagawa. Kasi usually, ang first rule namin is scout the area. Kung anong kailangan evacuate. So, in terms of the pros ng two wheels is yung nga, speed, Time saving. Tsaka yun nga, I mean, kung traffic dito sa EDSA, mabilis ka sumiksik. Yun. How about for you, Sir Dennis? Ano yung challenges tsaka malaking tulong kumbaga ng pagmumotor sa profesyon nyo po? Well, maganda sana mabilis. Kaya lang, in terms of logistics matter, limitado ka eh. Pero yung presence mo nandun agad. At least, ibang type of logistics naman yung gagamitin mo. Bigay ka ng quick assessment. Tapos, call. And then, give intervention. So, tatlo na agad yung nagawa mo. Unlike yung kompleto ka nga, hindi ka naman dadating. Time is the essence eh. Yun ang Halimbawa, Sir Dennis, naka-van ako versus ikaw na nakamotor, pareho tayong responder. Kumbaga, mauuna ka na dun. Yes. Para kang paratrooper. Diba? Special forces. Advance. Whatever you've got, that's what you can use as Yes. a tool. Pero, nakatimbre na, tumatawag ka na kay King. O, kailangan natin ng ganito Yes. kalala. Tawag ka ng tropa. Diba? Ganon. Really. Especially sa case ni JP. Comms to eh. ng text fire. O, iba, baka may question ka. So, okay. So now we see the value of a motorcycle as a tool. No, what kind of training or certification do you guys have to go through to do what you do to save lives? JP. Okay, so in terms of sa amin muna, volunteer scenario, this is an FYI, I'm also from Binondo pa ako, volunteer. So in terms of how they operate, usually probationary, train ka ng mga officers, and eventually magkakaroon kami ng isang exam of sorts or certification through the bureau. Pasado ka doon, syempre, pasado ka na. Ano to yung mga practical exam ba to? Yung tipong may simulation ng sunog, ganun? Yes. Tapos kailangan lang makakuha ng certificate of competency para para ma-recognize sila. So hindi basta-basta nakabili ka ng purple na shirt. Pwede ka na sumugod sa sa sunog, no? No. How long and how much time did you put in to get the certificate and the training? So, a little backstory dyan is, nung mga 16 ako, more or less, nag-join na ako sa mga trainings. However, since certificate yan, nire-renew yan. So, hindi na ako nakakapag-renew kasi hindi na ako sa frontline. Comms ka. So, na-reserve na ako kasi mas kailangan yung skill set ko on the backline. And then you've got the experience, you know about the okay. Yes. IT kasi siya by profession. And according to fire code, ang tawag doon ay 40 hours training. Meaning, you consume almost 40 hours, 8 hours a day, 5 days. Every year? Or Every year. Every year, wow. Yung una nun, sir, 3 years ang renewal. And ngayon,
Marami kasing scope yun eh. Ngayon, limited na lang itong certificate of, yung training nila into firefighting na lang per se. Tapos, kanya-kanya na yung mga iba. Dagdag. Kumuha naman sila sa labas ng mga training. Ganon din naman. Pero kami. kayo, Dennis, not only do you go through the special training, Yes. yung what you studied was Yes. really about saving lives and helping people. So, yung undergrad mo, di ba? Malaking tulong. Related Actually, talaga. malaking tulong Oo. kasi nurse ako eh. Oo. Nurse ako. So, pagdating ko doon, di na bago sa akin yun. So, enhancement na lang. Sees you na yung mga... Medyo. So, what are the other things aside from yung medical background mo? Did you have to get a certificate or train in? Yes. Nung napasok kami, you have to undergo 4 months training sa Kanlubang. That is, siguro dati tawagin natin na parang buburahin kasi yung civilian mind mo eh. Gagawin kang i-ready ka. Gagawin ka parang militaristic. So paglabas mo doon, parang iba na yung ugali mo. More on parang Selflessness, parang gano'n. wala na, parang pag-aari ka na ng pamahalaan ng state. No, kasi they have to break down yung survival instinct mo. Di ba? Yung instinct mo to protect yourself. Yes. And then they have to rebuild it. So you look at protecting community, protecting your fellow first responders. Serving diba? the country. In fact, second na lang yung pamilya mo eh. Third ka na lang eh. Ganun eh. Dapat yung mga politiko sinasubject sa ganyan eh. Oo, 4 months at lubang. Oo, para selfless. Anong meron sa Kanlubang, Sir Dennis? Follow-up question lang. Anong meron Nandun yung doon? academy ng BFP, di ba? Yes. Oo. Ano na nga ngayon, nag-evolve na nga. Dati Toxwell, pagpapasok ka ng training center, pagpasok mo din sa gate ng Camp Vicente Lim, that's the first and the last time mong makikita yung kalsada. Yes. Tapos the rest pagpasok mo doon, wala kang dyaryo, wala kang TV, wala kang telephone. Oh. Walang TV. Nagkikwentuhan lang kayo. Aaluin mo yung sarili mo sa pamamagitan ng mga classmate mo. Mga ano. Kwentuhan lang kayo ng kwentuhan. Tapos, pagka umulan, syempre, mga taga dito, taga Manila, pag umulan, alam nila na ba, ano yan, makita mo yung mga umiiyak sa gabi, mga ganun. Kailangan endure mo yun eh. Endure mo yun eh. Yun yun. Yung pala yun, yung training sa Camp Vicente Lim. Pero ngayon hindi na gano'n kasi yung kampo meron ng mga civilian sa loob. So, okay na rin. O yung ano naman, kasi minsan recently daming mga sunog sa sa mga community sa Manila. Tsaka kalamidad, back, di ba? Habang Isa na rin bumabagyo, yun. Oo. may nasusunog. Pero Grabe. kasi, ang daming mga civilian na minsan nagmamarunong kapag may mga operation eh. Lalo na sa sunog. Ang dami ko nakikita yung mga nangaagaw ng hose. Oo, tsaka back yung mga nangahawi ng sasakyan. Tinutukoy mo, iba. Oo. Ano yun? Ang daming feeling police eh. Kung naka-big bike ka, hindi ko alam. Parang may pumapasok sa, or kahit sa scooter. Di ba? May pumapasok sa utak mo na, uy, Manghawi ako. oo, manghawi, magpapara ng kung may ambulance, feeling nila, hagad sila. Nagche-chase. Oo, nagche-chase. Tapos Di ba? yung iba bumubuntot pa. And then popost nila, feeling nila, nakakatulong sila. So, ano ba talaga yung parang proper etiquette or ano yung pwede nilang gawin kapag may mga emergency cases na ganyan? Or ano yung dapat di nila ginagawa? Mas maganda yun. Mas maganda yung tawag nila. Kasi ang daming pwede kung may training. Pero anong dapat na, yung nakikita niyo pag tumatakbo Compare ko kayo? lang. Compare ko lang. Dati, siguro mga 20 years ago, pag may accident or may sunog, walang ginagawa tao. Wala lang. Nanonood lang. Nanonood lang. Ngayon, baliktad. Nagbibideo lang lahat. Hindi mo na alam kung sino. Tapos sabihin, walang tubig yung wala pang dumadating. Mano ba naman itinawag? So, di ba? Yun sayang. So, ibig sabihin, pwedeng ma-utilize mo yung mga oras na yun sa pagtawag. To call for help. Yes. Dapat Dapat ganun. Ang nangyayari yung kasi Sir una- Dennis, di ba, imbis na tumawag sa inyo, nagla-live. Tapos, Naku, padala naman kayo ng bumbero dito. Patay na!
Tapos sasabihin pa, yung mga bumbero sa akin binabayad, nakatayo lang. Kasi pagdating mo, i-assess mo muna, hindi pwede. Kasi, safety first tayo eh. Hindi ka pwede sumugod Oo, ka di ba? agad. Tingnan mo muna, saan ba papasok? Roll na nga yan, nung ground commander. Attack. Sasabihin niya, attack. Okay, so on that note, para alam ng mga tao, okay, first thing, huwag ka muna mag-live, huwag ka muna mag-selfie. Tawag Diba? muna, tawag. Mag-text ka, tumawag ka muna. Where would they call? Ako, hindi ko alam eh. Ngayon, mas mabilis po. Pwede tayong tawag sa 911. 911. Tapos 911 May ganun pala. May 911 na pala tayo. Tagal na. Akala ko pa 117. Kasi kayo naglalabas ng bahay. Wait, kung sa cellphone, 911 rin. Yes. Hindi kailangan ng Yes. In fact, 02911. ginamit kayo nung gabi. Kasi, wala akong matawagan. Kasi, Yung minirespondihan ka? siya eh. Mindanao Avenue corner sa Uyo eh. So, wala akong doon. Steel plate lang yung katabi ko. Ano gagawin ko dito? Tawag ako 911. Medyo mahaba lang ng konti. Kasi siguro maraming natawag. Para call center yan eh. May tawag. Sumagot na. Binigay yung data. Ganyan. Ano po yung ano? Sabi ko, naman, conscious naman ganito. May dugo po ba? Wala. Pero, syempre, we suspect beyond injury. Sabi ko, kailangan siguro na ng transport facility rito. Kailangan natin ng ambulance. So, nung marami ng mga bystander doon, na rin yung ulan. Tsaka, sir, 2 a.m. na. 2 a.m. Paalam na ako. Sir, nandito na yung response. Pagdating na may dumating na mga pulis. Sabi ko, paalam na po ako. Okay naman. Siguro, parang nag-message naman siya. Nag-thank you naman. Wow. Thank you naman yung driver. Iba yung question mo, i-channel mo ngayon kay JP. Coms. Oh, okay, JP. Paano makaka-contact dyan, men, sa text fire nyo? So, sa Textfire, yung cellphone and hotline number namin is the same. So, 561-1111. Sa cellphone, 0922-561-1111. Wait, King, let's talk to sila Ivan to put that in the description of the Super. podcast. Okay. Oo. Para people can look for it, save it into their contacts. So, as you heard na yung number namin, regular number, binabayaran ng founder namin yan. The intention is anyone at the time, kasi at the time is Sun eh, anyone can call in and we can call out. Kasi at that time, I mean, tama naman si Sir Iba na kada text piso. Eh, ramdam din, kahit sino naman businessman, ramdam yun. So, yung lumabas ng Sun Cellular, kumuha ka siya ng number nun. Unlimited. Yes. Okay. Now, common mistake. Iba gusto ko palitan tong question na to. Okay. Ivan, Wala to sa script. we will change it. Okay, sorry. Guys, sa mga recent na calamities. Wait, sorry. Pwede ako magtanong. Sige. Okay. So you guys are Text Fire. Yes. And you are the Bureau of Fire Protection. You're not the Bureau of sumemplang yung rider protection. Diba? What can we call you guys for other types of emergencies? Ano yung pwede nyong respondihan? Roadside accident. Although, just an FYI, meron rin kaming, recently, pumunta rin kami kay Chairman Artes. So, we're expanding on that program as well. So, if you nag-text ka sa amin, nag-contact ka sa amin, one way or another, magpo-produce kami ng emergency unit to tend to your medical needs. Okay, so we call you up and we have like yung scenario may na sumemplang na rider. We can call you and you guys can help also. Yes, Yes po. Okay. That's good to know. Ang sa amin naman, ang coverage naman namin, fire and other disaster, natural or man-made. Pwede rin kaming mag-augment sa armed forces. Tsaka yung national emergency natin nung nakaraan. Kita nyo, naka-frontline kami dun sa mga nagrarally natin. In fact, nung nakaraan may mga nasugatan kami pero okay lang. Call of Duty yun. Follow-up question pala dyan. Para sa bayan eh. Oo nga. Follow-up question dyan kay Iba, Sir Dennis, JP. Sa Amerika, nakikita ko yung mga nasampid na pusa. I was gonna ask that also, but I was Diba? like, Yung fireman yung tinatawag doon, taong na-stuck sa inidoro, mga ganon. Oo. Na-stuck sa manhole. Ginagawa rin ba natin dito sa Ginagawa Pilipinas yan yan? dito. In fact,
Kasi ang tawag sa akin nun, kasi from Bulacan ako. Nalipat ako dito, parang nasisyak ako. Sabi ko, sa Bulacan kasi parang ilan lang yung kong fire incident. Pagdating dito, ang unang-unang alarm namin, kami somewhere dito sa may, Tapos, magre-rescue pala kami ng pusa. What? Pusa! Sabi ko, pusa. O Bak, alam mo na. Yung pusa niyo. Man, di ba, may mga nakikita kasi ako sa Amerika eh. Yung, alimbawa, yung tao naglalakad na shoot sa manhole, ganyan, na-stuck yung paa, mga ganun, bumbero. Meron na kami, nagre-respond eh. recently naman, yung animal rescue, yung ahas, mga ganyan. Oh. Yung kung ano yung Okay. Meron, Interesting. may mga train kaming personnel para doon. Yung Okay. under siya ng special rescue unit namin. Ng BFP pa rin. Kasi bali itong EMS, yung Emergency Medical Service para sa medical, and yung rescue force para sa rescue, transfer, and iba naman yung assignment nila. High angle, mga ganun. Yung recently, yung may tumatalon, yung mga person under distress, yun ang assignment nila. Suicide. Kami naman, nag-aantay lang kami pagka wala namang na-aksidente, siyempre, inalalay namin yung mga frontline namin na tao. Just to make sure na walang mangyayari. Okay. Ngayon, kung sakali namang meron, standby din naman kami doon. So, dual. Kaya pag may fire, ang nauna yung fire truck and then ambulance. Pag may other than fire, mauna yung ambulance, nakasunod ang fire truck. Ganun Okay. naman yung Depende setup. pala sa sitwasyon. Okay. Isang question lang ako iba bago yung tunay na rider question natin. With the recent calamities na kinakaharap natin, tsaka yung Mega calamities. Oo. Lindol, kabi-kabila, 'di ba? Cebu, Davao, La Union, sunog, ang dami, super typhoon, baha na naglulubog ng property, bahay, tao. Paano kayo nagre-responde ngayon sa ganun? Wala naman super fire. Hindi katulad sa US, di ba? Yung parang nasunog yung Forest- buong California. Forest fire, wala Ako, ganun. I think I'm really more curious about what's affecting now, yung lindol at saka yung bagyo. Oo. Well, kung lindol, kasi biglaan yan. No? Unlike yung mga super typhoon, merong advance info yan eh. So kami, intact na kami. Ang command namin from sa taas, downlines, kung off ka, you have to render duty. Kung hindi mo kaya, at least pinakamalapit na fire station to render help. Kasi sigurado din meron eh. Makakatulong kayo. Pero, yung mga lindol, yung mga super typhoon, nadadamay rin kayo eh. Yes po. O nga, yung pamilya nyo, binagyo rin. How does that work? Diba? You're underwater or tinamaan ka rin ng lindol. Ang totoo niyan, bayan muna bago sarili. Ganun talaga, sir. Okay. So sorry, let me get this we had a week warning before this typhoon. Mahaba yung warning Mahaba, natin, actually. di ba? Alam natin, nakaprepare tayo. So you guys are in the HQ, you're monitoring because you know it's gonna hit, right? Yes. And you see that your house is underwater. Masakit yun. What do you do? Hindi ka umalis sa station, sa HQ, and then dumiretso sa bahay para tumulong? Masakit yun. So hindi ka makakaalis. No. That would tantamount to, minsan, kung stricto, that would tantamount to abandonment of your post. Wow. And that is punishable by dismissal. Ganun. Kaya nga dapat yung mga politiko sinasubject sa ganyan. Alam mo, hindi ramdam ng mga politiko yan eh. Tignan mo yung mga sasakyan nila, hindi mo nga mararamdaman na may lubak. Tignan mo yung bahay nila, hindi binabaha. Paano nila mararamdaman yan? Grabe. Kasi ganda yan, simple nga lang yan eh. Minsan ako, since nung napasok ako, that's the last time na naka-attend ako ng birthday ng at least mga Kamag-anak. important occasions. Pasko, wala ka. Kasi ang mga tao nasa labas. So babantayan mo ibang bahay. Pero yung bahay mo, wala ka dun. Pagka bagong taon, nagsasayang iba. Ikaw nakatingin lang.
hoping masaya din sana yung pamilya mo. Pagka may undas, bumantay ka sa sementeryo, Hindi mo nabibisita yung kamag-anak hindi mo. mo nabibisita. Malaking sacrifice Minsan birthday talaga. mo, ang bisita mo, mga groupmates or workmates mo. Katrabaho Not mo. your family. Ganun pala. All right. I mean, this has been a really inspirational episode. Ganun pala, no? Unang bayan, pamilya, bago ang sarili. Grabe. Iba yung sacrifice no, ng mga first responders natin. And Si King, yung inuuna, Pajero. Sarili. Sarili. Bago motor, kasi pag umuulan, di magmumotor yan. Tama naman. Tama at saka mas madali humiram ng motor kaysa maghiram ng kotse. Tama naman. So, last priority na yun. No, but you know what I've come to realize after listening to Chief Dennis and si JP, no. One, it's not really about the Bureau of Fire Protection. You're not firemen, no. One, it's really all around. It's really tama yung sinabi mo kanina eh. Public service. It First is responders. true public service. No? The second is we get hit by over 35 typhoons A year. enter the Philippine area of responsibility every year. We've been hit by 2 massive ones in the last couple of weeks. We've been hit by Oo nga, no? earthquakes. No? Multiple earthquakes around the country. Yung mga ano to hindi to yung basta shake lang. Devastating to. And who are the people who come out and save us and help us? No? It's people like Chief Dennis and JP. So my realization is we gotta step up. Hindi lang tayo magiging victim. Not just as riders and we want to help other riders. But help our homes, help our families, help our communities. And I realized the simplest way is to be educated. And Tama. what we should learn. And I think this is what we're gonna do sa Tunay na Rider. And it's been something that we've been talking about. And ang tama na yung alam ko podcast to, di ba? Puro salita tayo. Pero time to transition to gawa. Di ba? So let's do it. First tayo muna, King. Yeah. Si Buck certified na yan eh. So tayo muna, pa-certify tayo, pa-train tayo ng first aid. And hopefully people listening, maybe we'll organize something. And then we'll invite them. And then pa-certify rin sila. Alam mo, iba, I've been known to be, alam mo yun, mabigat yung kamay pagdating sa mga ganyan. Paghahawak sa kapwa-tao. Yung parang strong. Pero tingin ko, yung fear na yun medyo willing akong i-overcome if the effect is for the greater naman pala. Pag nandun ka na sa kampo, gagaan din yan. Marami palang mas mabigat yung kamay. Uy, hindi naman. Ayoko naman mag-training sa Camp Vicente. Kala ko ba? Hindi. Hindi, first aid. Doon lang sa Hindi kanila. kami magiging First aid muna. Ligaw natin si King dun eh. Ayoko. natin. Sabi, walang internet, walang kalye, walang ano nga yun? Para siyang rehab clinic. Hindi naman ako addict. Walang telepono, walang alak, Walang radyo, walang radyo. walang TV, walang dyaryo. O seminaryo. Bakit seminaryo yun? King, iwan ka na namin dito Ayoko May ng ganun, waiver. men. See you in 2 years. Tangina, 2 years. No, but I mean, going back, what we gotta do is really, we need to be able to help ourselves. Yes. Right? And not just put burden on people like JP and Chief Dennis. So, I will add something. Ito yung one of the sticking quotes dun ng our fallen safety director. So, ang always remind niya sa amin, hindi porket nasa isang big association tayo, don't expect someone would help. yun. You gotta help yourself. Ang policy niya is yo-yo. You're on your own. So, you have to prepare for a minimum of 3 days Yep, na yep. you're on your own. Yep. So, pag naka-ingrain sa'yo yung mindset, at least yung, yung outlook mo
You have to train, you have to prepare at least. Oo Alam mo, nga. that's why ganyan yung katawan namin ni JP eh. For 3 days, sigurado solve kami. Tubig lang yung kailangan. Hindi, gets ko. Maski 3 months, survive ka rin. Hindi, gets ko. Kasi tignan mo, yung sinasabi nilang the big one na lindol, pag nangyari yun, baka kahit sila mahirapang mag-mobilize eh. For sure. Di ba? And we don't even have to wait for the big one. Kung bumaha na sa EDSA, hindi sila makapunta sa atin Oo nga, di ba? Diba? So again, let's do it, King. You and me get trained first. Yeah. And then let's organize it. And our mission is really every single riding group. Kung mag-ride ka ng Tagaytay lang from Makati, Wag dapat puro- isa sa inyo trained with first aid. Huwag puro mekaniko ang bitbit. Oo. Dapat. Oo. Mag-aaway-aaway lang yan. ako spoiled ako eh. Kasi spoiled tayo. Kasi kung lalabas tayo, nandiyan si Buck eh. So hindi natin kailangan matuto. Mekaniko na ERT pa. Oo. What if kung sa kanya nangyari yung accident? Oo nga. Hindi nyo alam. Oo nga, Bak, Ano no, pag sa'yo- instruction? Hindi, iba. Grab mo yung tourniquet, iba. Diba? No. Actually, nangyari sa akin yun. We were in Iloilo. Then biglang may tumuwid na aso. Oh. Yung kasama ko, tumama, and then nag-high side. Pucha, he took a spill. I helped him out of the road. He was telling me, I was like, wait, sandali, don't move him. Hindi ko alam anong gagawin eh. Diba? Sabi ko, sabi niya, move me over there. Okay yan. Sabi niya, wait, we should get a expert. I'm an orthopedic surgeon. I know what I'm doing. Yun pala yun. Nangyayari pala talaga yun. si Doc Rolly yun. Pagkakaiba. I am 911. So pagdating namin sa hospital, siya nag-uutos sa mga nurse. Ito, bali dito. Dito mo yan. Pambihira. So anyway, again, let's do it. Let's work with Mark. Let's work with sila Chief Dennis. Let's figure out how to make this happen. Yeah. Yes, Sure. sure. Ma-share ko lang on air, no, yung airmats nito ni JP, also from Textfire. Wanted to get in touch with Motorclide kasi yung programa ni Motorclide na sa ilang mga casino dyan, nagte-training sila ng mga empleyado eh. Yung mga araw-araw pumapasok magmotor. Ngayon, yung airmats ni JP, parang gustong i-incorporate yun. Sa dami ba naman ng member nila na nakamotor araw-araw pumapasok? Yun. Game ako dyan, basta wag sa Camp Vicente Lim. No? Sa Quezon City tayo. Quezon City naman tayo lahat. Oo. On that note, Iba, you guys, I hope you learned a lot sa napag-usapan natin. Very inspiring. Ako, personally, marami ako natutunan. Even yung yung Agwak Sinada, outdated na pala yun. Pampakulay ng buhok na lang yun. Hindi ko na gagamitin yan sa sugat. Masakit nga yun eh. Bumubula-bula, di ba? On that note, I hope you learned a lot. Catch us on our live stream. Tatanong mo pa yung the ultimate question. Hindi, ginawa na natin sa live stream yun. Puputulin na lang? Oh, hindi na. Sa live stream, para hindi na uulitin, di ba? Parang... Okay. Okay, on that note, you guys catch us on our live stream. Tunay na Rider po yan sa Facebook. Live every Tuesdays, 8 p.m. Pero dito sa Spotify, on demand to. Lahat ng gusto nyo mapanood, previous episodes are here. Follow nyo kami sa aming Facebook or subscribe kayo dyan. Meron din YouTube. Meron. Guys, how about you? May mga gusto ba kayong... Pwede ba mag-promote dito? Yeah. Okay. JP, Sir Dennis, baka may gusto kayo i-promote. Saan kayo matatagpuan? So I have my own media page, Radion Media, pero I also manage the Textfire Facebook page. Yun. Okay. Sir Dennis. TXT Fire. TXT Fire, yes. Yan. Sa akin naman, yung lagi lang namin ina-advocate yung safety. Tsaka be safe always. Okay. Palagi lang. Saan matatagpuan? Well, dahil na lang sa 911. Dahil lang sa 911, may bomberong sasagot dun. Yan. Thank you so much for tuning in, everybody. See you next Tuesday. Same time, same place. Ride hard, ride safe. Ika nga ni Iba Bernardo. Thank you, guys. Thank you.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.